So ayan no, magandang gabi. Nag-uusap po kami no ng aking kaibigan na si Peter tungkol po sa mga nangyayari ngayon kasi marami na po talagang napabalitaan tungkol po ito no sa mga nangyari na kaguluhan na meron talagang may mga sakim talaga ngayon no, sabi ni kaibigang Peter na namumuno ngayon no at kaya nilang manipulahin ang mga nangyari para parang paglalaruan nila ang tao, no? Makinig tayo sa sabihin ni Peter kasi meron siyang mga sinasabi, mga babala ito. Itong sinasabi ni Peter, no? Mga babala niya, nangyayari talaga lahat. No, kaya ako, yung mga kaibigan ko, talagang nakikinig talaga ako sa kanila kasi may kaalaman sila sa mga nangyayari. Meron silang may kakayahan sila na makita ang mga pangyayari sa mga hinaharap. So ayan kaibigan, magandang gabi sa iyo. Opo. So ayan, pinag-iingat tayo ng mahal nating kaibigan na si Peter, no? Pinag-iingat niya mga tao. Maghanda sa anumang mangyaring kaguluhan dahil nagsimula na po ang kaguluhan ngayon, lalong-lalo na sa pagdating. Malapit na ang pagdating ng halalan, no? So kaibigan, tanong ko po, posible ba po talaga kasi ito'y hinihiling po talaga ng mga tao na sana po ay walang dayaan ngayong eleksyon. Posible ba ito kaibigan? Lalong-lalo na maraming nakita ngayon no, na mga parapernalya po kaibigan. At ito po ay nakakabahala po talaga. At hindi ito yung nagbigay ng kaguluhan sa isip ng tao. Dahil nag-aalala po sila na sigurado talaga na merong dayaan na mangyayari. Opo. Ito yung sagot ni Peter, no? Pagdating daw talaga ng halalan, hindi daw talaga yan mapipigilan ang dayaan. So, ang gagawin, no? Ang mahalaga dito, no, kaibigan, pwede ba na kahit kung hindi man ito mapipigilan ang dayaan kaibigan, sana hindi ito magtagumpay. Yun pa rin yung nanalo, ang lulusot ngayong halalan. Kung sino ang mananalo, siya pa rin kaibigan. Pahala na kung kasi ang pangdaraya na lang po ang kanilang alas ngayon ng mga sakim para maisip nila na mananalo talaga sila. Pero ipagdasal natin na hindi sila magtatagumpay kahit anong gawin nila, no, na masama, no, kahit anong gawin nila na pagpigil, no, pangdaraya ay mapigilan ito at lalabas talaga yung katotohanan kung sino man talaga yung totoong panalo dito. Yun yung mahalaga, no? Kasi siya talaga yung pinili ng tao at sinabi po talaga ni Peter kung sinong mananalo sa halalan, pero hindi ko po ito dapat sabihin sa inyo kasi ayoko po na malabag ang kanilang batas. Ako lang po yung sinabihan nila, no? Pero kailangan po na manatili itong sikreto at malalaman niyo po ito, no, ngayong halalan kung sino ba talaga ang mananalo. Opo. Oo nga Peter. Sabi ni Peter, nalulungkot po siya. No, nalulungkot po si Peter. Lalong-lalo na po na sa mga balita ngayon na ang dami na pong pinatay dahil sa kagagawan po ng mga adik ngayon, no? Yung mga asawa pinatay nila yung mga asawa nila, no? Dahil po sa droga, lulong po sa droga,
No, sabi ni Peter, kung magpapatuloy ito, marami pang mamamatay. No, dahil laganap na po ang droga ngayon. Hindi na po sila natatakot. Gumagamit sila, binibideo pa nila. Hindi na po sila takot. Dahil kabigyan sila ng kalayaan para gawin ito. Dapat meron talagang mamuno. May mamumuno talaga na matapang na kaya tayong ipaglaban sa mga masasama. Salamat kaibigan. Opo. So ayan o. Nagsisilabasan na po ang mga kulto, sabi ni kaibigang Peter. Kahit dito po sa Mindanao, dito sa kinatatayuan ko ngayon kung saan kami nakatira, meron pong nagsisilabasan ng mga kulto at gabi-gabi po nagsusorbi po sila dito, no? At kumakatok na po sila sa mga bahay-bahay. Kaya na naging alerto na po ang lahat ng tao dito. Dahil po, may mga tao po na nakasuot ng itim. Nakaitim sila lahat. At may mga dalang itak. Grabe po ang takot. Natatakot po ang mga residente dito. Kaya alerto na po talaga dito lahat. Hindi lang po dito. Pati sa Cebu, lahat po ng lugar ay nagkalat na po ang mga kulto. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo dahil iba po ang takbo. Iba po ang kanilang paniniwala. Iba ang takbo ng utak nila. Mag-iingat tayong lahat. Opo, kaibigan. Tatandaan daw natin ang mga bili nila, mga babala nila. Maraming salamat kaibigan sa iyong pinarating, no? At meron din siyang sinabi Ano po 'yun, kaibigan? Opo. So ayan. Ay sinabi po siya no tungkol sa ating tatay Digong, no? Tutulong sila lalong lalo na ka-VP Sara na tinanggalan na po siya ngayon ng bantay. Tutulong sila, no? Tutulong sila para mabantayan po si tatay Digong at si VP Sara. Salamat po, kaibigan. Sana po si BBM po ay gumaling na po, tuloy-tuloy na po ang kanyang kagalingan kasi ako po ay kaibigang Peter, gusto ko pa rin siyang gumaling, no? Para maharap niya yung mga issue sa kanya. Ang daming issue, no, tungkol kay BBM at sana magawa niyang maka-explain siya, no, sa mga tao. Yun lang po yung kahilingan po ng mga tao na harapin niya po. Opo, harapin niya po ang mga binabato sa kanya. Opo, tama po kayo, kaibigan. So, ayan. May sinabi sa kaibigan mag-ingat tayo. Yun lang yung pinapaalala nila sa atin. Lalong-lalo na sa mga mangkukulam. Nagkalat po sila ngayon. Mag-ingat din kayo, no? At marami yung mga mangkukulam, talagang sakim po talaga yan sila. Hindi ka nila titigilan hanggang hindi ka malalagutan ng hininga. Lalabanan natin sila, no? Humihingi kasi ako ng tulong sa aking mga kaibigan, no? Natulungan tayo. Labanan sila. Kaibigan, kayo po yung may kakayahan na labanan sila, kaibigan. Tulungan niyo po kami.
lalong-lalo na po yung mga ginayuma, no? Ang dami na din pong nabiktima ng gayuma. Yan po ay gawain ng mga itim na mahika, no? Gayumahin ang tao. Grabe. Ang sama nun, no? Na manggayuma ka na lang ng tao para magustuhan ka, para makuha mo yung gusto sa kanya. Kaibigan, gawan niyo po ng paraan para mawala ang sumpa na yan. Banggain niyo po lahat, no? Banggain niyo po lahat ng mga mangkukulam na yan. Yung mga masasamang mangkukulam. Opo kaibigan, at maraming salamat po. Dahil di kayo nagdadalawang isip na tulungan po kami. Opo. Totoo po. Sabi ni Peter, napakahirap daw ng buhay. At meron pang kulam. Paano na lang natin mahaharap ang bukas? Kaya manalangin po tayo, no? Manalangin po tayo. Yan. Mag-ingat pa rin kayo. Ako, nananawagan po ako, no, sa lahat, no? Yung mga bata, wag na pong gala-gala. No, yung mga kabatanunan, wag na gumala. Hindi na po safe. Dili na safe karong panahon na, lahi na ang panahon karon. Iba na po ang panahon. Hindi na po natin alam ang mga takbo ng utak ng mga tao. Dahil sa panahon ngayon, dami na tayong nababalitaan na parang yung tao parang hayop lang, pinapatay, nililibing, tinatapon kung saan-saan. Kaya safety nyo na po yung pamilya ninyo, no? Marami na pong addict ngayon. Kasi itong mga drug lord, no? Sila pa yung nagsasabi na wag magdroga. Grabe. Ang kapal ng mukha nila. Nakakatakot ng panahon ngayon talaga. Kasi sila na mismo yung drug lord pa ang nagsasabi sa mga tao na wag magdroga. Paano naman sila paniniwalaan? Ingat pa rin tayo, ha. Yun yung pinaalala ko sa inyo. Dahil meron pong magpamilya dito, no? At yung asawa niya po ay lulong sa droga. Ang ginawa niya po, pinutulan niya po ng liig kanyang mga anak, kanyang asawa, nilagay po sa kaldero. Dahil sinabi ng iniingon tong bana nga, ialay daw niya ang kanyang pamilya sa kanyang Panginoon. Grabe, no? Tulong talaga sa drugs. Yun pala, pas positibo sa droga. Gumagamit pala siya ng droga. Isipin mo ano yung epekto ng droga sa atin. Yung utak natin malulusaw na. Hindi na tayo makakaisip ng matino. Hindi na normal. No? Kaya wala na pong nagawa eh. Sinunog na lang po yung bahay nila. Kasi magkundinar manggod ba? Magkundinar ang mga ipatay. Grabe na panahon karon. Naging trauma sa mga tao ang yung mga nangyari. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayong magtiwala agad. Huwag tayong magtiwala agad. So ayan, salamat Peter. Ayan, tungkol po pala kay Chris Aquino, kumusta na po siya kaibigan? Opo. Kaya nararamdaman na po ni Peter ang kapoy na yun daw kaayo ang lawas ni Chris. No? Nababasa po kasi ito ni Peter. Napapagod na po siya. Gusto niya na talagang magpahinga. So kaya
pray pa rin tayo para sa kanyang kagalingan, Peter, at maraming salamat sa pagkontra niyo po sa mangkukulam na to. Gusto kong itanong, kaibigan, kumusta naman po yung kalagayan ng mangkukulam ngayon, kaibigan? Ayan. Yung mangkukulam ay sabi ni Peter, hindi na daw makatayo. Nagabaan na. Nabalik na sa kanyang ginagawa. Kaya magsisi siya. No? Pagsisihan niya ang kanyang ginawa. Hindi tama. Hindi tama ang kanyang ginawa sa kanyang kapwa. Yan, salamat Peter sa tulong po ninyo, kaibigan. Opo. Ayan, sabi din niya si Tatay Digong, meron daw din gustong kumulam talaga uli kay Tatay Digong, pero napipigilan po ito. Napipigilan ito. So, salamat kaibigan, no? Maraming salamat po. Dahil sa kalagayan ni Tatay Digong ngayon ay lalong-lalo na meron na kasi siyang karamdaman tapos kukulamin pa. Ang katuyuan ng talagang tuyo jud aning mangkukulam, sabi ni kaibigang Peter. Opo. Gusto talaga nila. Napaslangin talaga si Tatay Digong. Gusto nilang mawala na ito sa mundo. Kaya lang, hindi sila magtatagumpay. Dahil alam nyo ba, may taga-proteksyon si Tatay Digong eh. Nakikita ng ating mga duwende. Maraming nagprotekta sa kanya. Yun yung maganda dito. Kasi kahit hindi kilala ni Tatay Digong kung sino man itong nagprotekta sa kanya, talagang ginagawa talaga nila ito ng kusang loob. So wag tayong mag-alala kasi maraming tutulong pala sa kanya. No? Opo. Maraming salamat po. Salamat po. Opo, kaibigan. Ayan, no? So, ayan. Salamat po. So, ayan, no? Hanggang dito na lang po muna. Mamaya, babalik kami. Ayan. May mga babala na sinabi si Peter sa akin, no? At sasabihin ko po ito sa inyo. Tsaka may mga tips po siya na ibabahagi po sa inyo, no? Huwag kayong mag-alala, no? At saka si Peter po ay patuloy na papasok sa inyong panaginip. Ayan. Peter, basbasan niyo po ang mga viewers natin, no? Ayan. Opo. So, ayan, no? Si Peter po ay nadadalaw po sa inyong panaginip. Yan, maraming salamat kaibigan. Ayun, hanggang dito na lang po muna. Mag-ingat po kayo. Salamat sa lahat. Thank you po. So, ayan, nagbabalik po, no? Salamat pala, no, sa mga supporter natin na nanonood ngayon. So, ayan, meron tayong katanungan kay Peter. So, ayan, marami tayong malalaman ngayon kasi most requested ito no? Nakarating ito sa akin, may nag-PM sa akin. Tungkol po ito kay Tatay Digong. Magkakaroon ba ng gulo? Kasi ngayon, may panibagong, may pangyayari, may mga sign na talagang mauuwi ito sa gulo, no? Mauuwi ito sa gulo dahil merong mga kaalyado, may mga kaalyado sa ibang kampo. Hindi lang ako mag-mention, no? Kasi mahirap na mag-mention tayo, pero alam nyo na kung sino po yung mga tinutukoy ko talaga.
Kasi may pagkakaiba po, no, dito sa mga mangyayari. So papasok ang gulo, no, ngayong taon na to. So sana magkaisa tayong lahat, sana hindi pa ito mangyari, hindi pa huli ang lahat. So unang-una, tatanungin muna natin kung ano po ang kaibigan, kung totoo ba na nakulam si Tatay Digong, kaibigan. Kasi yan po ang katanungan halos ng ating mga viewers. Ayan, so sinasabi ni Peter, no, tungkol daw sa kulam, no, pagdating kay Tatay Digong, alam na ng mga kaibigan namin no, na si Tatay Digong po ay may panangga po siya sa katawan niya na pangkulam, no. At may di siya basta-basta matablan Sabi ni kaibigang Peter, kung iisipin mo, nasa 80 years old na po si Tatay Digong. So, meron na po talaga siyang dinaramdam, no, na karamdaman, no. At parte na po yan sa katandaan. Syempre, siguro aabot tayo dyan ng 80 years old, di ba? Marami na tayong mararamdaman. Pero kaibigan, ako po humihingi ng tulong sa inyo. Kung may makapasok man na kulam, kaibigan, pwede natin itong kontrahin Kung tutulungan natin si Tatay Digong, kaibigan. Opo. So, sabi ni kaibigang Peter, maraming nagnanais, no? Maraming nagnanais na gustong pasukin lang katawan ni Tatay Digong, ng mga itim na mahika, no? Gusto nila na patumbahin ito agad. Kaso si Tatay Digong, malakas ang kanyang panangga Sabi pa nga ni kaibigang Peter na opo. So, ayan, no? Si Tatay Digong, pagdating po dyan, meron po siyang sabi po ni Peter, may mga taga-depensa sa kanya. May mga babaylan nga taga-depensa kay Tatay Digong. Kasi noon pa, no, kabataan pa si Tatay Digong, sabi ni kaibigan, ay antingero na talaga ito, no? May mga panangga talaga si Tatay Digong, lalong-lalo na po, no? Kasi noong kapanahonan dati, may mga kasi, no, alam naman natin ang mga pirwan yan sa may mga itim na mahika yung ginagamit nila, no? Nagagamit yan sila ng itim na mahika. Ang daming magagawa ng itim na mahika, no, sa iyo. Tulad na lang ng pangkukulam. Ang pangkukulam, hindi talaga yan masama talaga yan, no? Kung nangkulam ka lang dahil nainggit ka sa kapwa mo, malaking pananagutan mo yan, no? Mananagot at mananagot ka dyan, may balik yan sa'yo. Kaya itong inggit talaga, no? Itong inggit na sakit ng tao, hindi talaga ito mawawala. Kasi ang inggit ay naghahangad yan nang nawasakin ka, patayin ka. Kaya itong mga sinasabi ko kay Peter, Peter, no, itong gusto kong mangyari talaga, kaibigan, kung nanaisin nyo lang naman po, kaibigang Peter, kasi humihingi po ako ng tulong po sa inyo, lalong-lalo na po yung walang mga kakayahan po, no, na madipensahan po ang sarili nila. Itong mga mangkukulam na to, na walang ibang ginawa kundi pahirapan ng mga taong wala namang kasalanan, no, gusto ko maparusahan ito, kaibigan, no, dahil hindi po mali po ang kanilang ginagawa, maling-mali ang kanilang ginagawa. Kaya hindi ko na po talaga nagustuhan. Ang dami nang dumadaing, no? Peter, bigyan mo ako ng sa mga nanonood ngayon, kung malayo man sila, no,
ay at least mapanood nila, meron silang mga tips kaibigan kung nababarang ba sila o nakulam sila. Opo. So, ayan, sabi ni kaibigang Peter, meron siyang tips dito no? May tips na sinabi si kaibigang Peter. Tandaan nyo, sabi ni kaibigan, tandaan nyo, no, kapag kinulam kayo, tingnan nyo ang inyong mga kamay, no? Kapag mahaba ang kanang hingliliit ninyo, ibig sabihin, kinulam kayo ng tao. Pero yung una ko talagang sasabihin sa inyo magdasal tayo, no? Repent, magsisi tayo. Kasi ang kulam, hindi yan tatalab kapag malakas ang inyong paniniwala. Huwag kayong matakot, no? Dadaanin kasi tayo sa takot Nag-overthink taba, no? Nga, kung anong pwedeng gawin ng kulam sa atin. Huwag kayong matakot. No? Huwag kayong matakot. Dahil ang takot ay nasa isip lang, no? Palakasin niyo po ang inyong paniniwala, no? Palakasin niyo po. Kasi kung kinulam ka, no? Pero hindi ka naman naniniwala na gagaling ka kasi hindi ka na nagdadasal kasi wala, ratol na ka, di ba, no? Hindi mo na alam yung gagawin mo kasi iniisip mo mamamatay ka. Hindi yan dapat nyo gawin. Magdasal kayo, no? Magdasal ng taimtim. Mawawala yan. Yan yung sumpa ng yan itim na mahika yan no? Ang nagagamit yan ay mga kaaway. Yan yung ginagamit kadalasan ng mga mangkukulam, no, na talagang itong mga mangkukulam na to, sanay na sila sa gawain na ganyan. Kaya nga, sabi ni kaibigang Peter na mag-iingat tayo sa mga hindi natin kilala dahil maraming mga sikretong patagong kulam, no? May mga kukulam talaga ngayon na akala nyo ay normal lang sila, pero magaling sila sa mga itim na mahika. So, ayan. Opo, kaibigan. Palagi po naming tatandaan. So, ayan, no. Isipin nyo po yung tips, no. Yun po yung tingnan nyo po, no. Yung kanang hinliliit ninyo. Makikita at mailhan na diha. Kaibigang Peter, humingi ako ng tulong sa'yo. Kaibigan, no. Kung kasi tungkol na Tatay Digong, ayoko magsabi, no. Dahil ang mga kaibigan ko, may mga privacy. Meron kaming pag-uusap na kami lang, no, hindi pwede na i-on air ito, no, dahil ito po may limitasyon kasi sila, no, kaya ayoko po na lumabag sa kanilang batas kasi may mga batas itong mga kaibigan natin. So ayan, kailangan naming mag-usap, no, kung may pangkulaman kaibigang Peter, tutulungan natin, no? Tulungan nyo kaibigan. So ayong mga kaibigan ko na ang bahala doon, no, dahil nasa sa kanila po yan, no, sa kanila po akong humihingi ng tulong. So ayan kaibigan, maraming salamat dahil itong kaibigan ko, no, tutulong talaga sila, lalong-lalo na, no, galit po sila sa mga itiman totoo lang, galit po sila, no, madali po silang maawa, no, kasi alam nila ang buhay, no, napakahirap ang buhay. Lalong-lalo na kung meron pang mga ganitong pangyayari na pangkukulam sa'yo. Sila ay may mga malalambot na puso, yung mga kaibigan nating duwende. Kapag nalaman nila na mabuti kang tao, tulungan ka nila. Hindi yan sila magdadalawang isip kasi nalalaman nila kung anong nasa puso at isip mo. So yan kaibigan, maraming salamat po. So yan, tatalakayin namin sa susunod. Abangan nyo ito kasi may pag-uusap kami ng aking kaibigan ngayon. Mag-ingat kayo kung nasan man kayo ngayon, no? Kaibigan, may katanungan pa po ako. Kasi may mga tanong po akong nababasa, no? Kakagulo na daw.
So ayan, talagang yung mga tao talaga ay nag-alala na po talaga, kaibigan. So magaganap ba ito? So, sabi ni kaibigan, posible talaga na maganap ang gera, lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na ngayon. Sa sitwasyon ng ating bayan ngayon, parang kasi may ilan na nasa taas kasi sila. Sila yung may hawak na power, 'di ba? No? May hindi pantay, hindi patas ang batas, no? Pero hindi lahat sa kanila papabor ang panahon, no? Hindi lahat permanente na nasa itaas sila, no? Darating at darating ang araw na sila naman ang uusigin, no? 3 years na lang baka hindi pa umabot. And wag kayong mag-alala, no? Ako sa totoo lang, opinion ko ito, ha. Sa totoo lang, sa mga komunista dito, ipaglaban daw ang karapatang tao, ibaliktad ang tatsulok. Pero wala namang plano, no? Opinion ko lang ito, ha. Wala naman silang plano dahil isa lang ang gusto, no? Isa lang ang gusto nila, no? Ang pamunuan ang bansa sa pansariling interes lang. Ha? Sabihin ko sa inyo, hindi ako maka Duterte at lalong-lalo na di rin ako maka Marcos. At kahit sinong maging presidente, no? Kasi tayo naman po ang bumubuhay sa pamilya natin, sariling sikap naman natin. Opo, na lang, bonus na lang yung makatanggap tayo ng mga ayuda, makatanggap tayo galing sa gobyerno. Sa totoo lang. Pero itong inalis si Tatay Digong, no, doon ko naramdaman kung anong pagbabago nung siya ang nakaupo, nung presidente pa siya. Oo, totoo yan. Daming galit sa kanya. Pero buong mundo naman ang nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na yung OFW. So ayan, hanggang dito na lang po muna. Yan lang po yung opinion ko lang, ha. Wala akong nilalabanan dito. Pero may sarili po tayong mga pananaw, eh. So yan. Kaya spitohin na lang po natin, no? So yan, mahal na mahal ko po kayong lahat, no? Huwag po tayong mag-away-away, no? Sana magkaisa po tayo. Yun naman po yung goal natin dito, magkaisa tayong lahat. Thank you po, hanggang dito na lang. Update po namin kayo mamaya. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, no? So yan, update tayo, no? At marami tayong katanungan kasi marami po talagang nagpapatanong kung okay ba si Tatay Digong ngayon, kung ano pong kalagayan niya, at lalong-lalo na po na may nagpapatanong po kung mabuti at makakatulong ba itong pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos. So ito po ay masasagot po lahat ng katanungan natin dahil ito po ay sasagutin na diretsyo ni Peter, no? So ayan, marami pong salamat sa inyong suporta. Ayan, meron tayong katanungan, kaibigan. Kumusta ka na, kaibigang Peter? Mabuti daw ngayon si kaibigang Peter, no? So ayan, maraming nagpapatanong, kaibigan, no? So ayan, magtanong na po tayo. Opo, kaibigan. So ayan, sabi ni kaibigang Peter, no, talagang nakakalungkot talaga, lalo-lalo na yung mga nangyayari ngayon, no, na malapit na ang butuhan. Ngayon na ay marami nang bigay-bigay ngayon, no? At yan, sugod na ang pagbili ng mga boto sa mga tao. Pero mali sila kasi yung mga tao ngayon ay tatanggapin lang nila kung ano ang ibibigay sa kanila. Kasi sabi nga ni Tatay Digong, pera nyo yan, tanggapin ninyo. Grabe na ang nakawan ngayon, sabi ni kaibigang Peter. Grabe na ang nakawan ngayon sa kaban ng bayan, no? Totoo po yan, kaibigan. Kaya kailangan,
Sabi kaibigan, kaya kailangang piliin natin ang mga politikong may paninindigan at marunong gumawa ng batas. Kasi marami po nakaupo ngayon na wala namang ginagawa. Nagpapayaman lang naman sila no, sa pwesto nila. Para sa akin, no, para sa akin ang pipiliin kong presidente or leader yung may isang salita at may paninindigan sa bayan. Yun yung kailangan natin dito. Opo. Tama po kayo, kaibigan. Sabi ni kaibigan, talagang nakakalungkot man, pero ito ang realidad. Sabi ni kaibigan, magsisimula na po talaga ang pandaraya ngayong halalan. Lalong-lalo na yung online voting, no? Marami pang mangyayaring mas malawakang pandaraya ang mangyayari dito sa atin. Walang katiwala-tiwala, wala na tayong katiwala-tiwala dito sa botohan na to. Kahit na yung mga kaibigan natin, alam nila ito kasi nakikita nila kung ano yung mangyayari sa mga hinaharap. May kakayahan sila, makita nila ito. So ito po ang tanong ko, kaibigan. Paano po yan? Paano po yan kung wala pa rin palang mangyayari, kahit mag straight vote pa tayo, kung dadayain naman, wala din kasaysayan ang pag straight vote, kaibigan. Ano po ba ang masasabi nyo tungkol dito? Mahirap na tanong ito. Opo. So, ayan, sabi ni kaibigan mo na kahit may dayaan pang mangyayari, wala na rin itong magagawa. Yung mga mandaraya ngayong botohan, dahil sa dami-daming buboto, madaming mag-straight vote, mag-landslide pa rin ang mga ibuboto ng mga tao. Yung totoong mananalo talaga. No? Di ko lang ito sasabihin, pero nakapangalan na ito yung mga nanalo. Sinabi na ito ng aking kaibigan. So nakakalungkot naman kasi nakikita ninyo, malinaw pa sa sikat ng araw na may dayaan talaga. At kung mangyari ito, pakinggan natin sasabihin ni Peter. Opo. So, ayan, sabi ni kaibigan na kung mangyari man ang dayaan, kung magtatagumpay man ang mga kalaban, papasok na ang kaguluhan, kasi hindi napapayag ang taong bayan na madaya pa. Siguradong magagalit ang mga Pilipino niyan, no? Dahil kahit yung mga Pilipino, alam nila kung sino yung binibuto nila mahirap nang madaya ito, sigurado, no? Kahit magtagumpay pa ang mga mandaraya, pero mga sigaw ng taong bayan, hindi na nila ito mapipigilan. Sana maging patas na, no? At sana maging malawak ang kanilang pangunawa ba, na hindi lahat sa kanila hawak nila ng pangmatagalan ang pwesto nila ngayon, dahil sila ay temporary lang. Kaso itong mga sakim talaga, sabi ni kaibigang Peter, ayaw na talagang umalis sa pwesto kasi alam na nila na merong marami silang mananakaw. So, kapag sila ang naglingkod sa pwesto,
So, ito na po, no, itatanong na po natin, no, kung kumusta po. No, kumusta po si Tatay Digong ngayon, kaibigan? Marami po kasing nagpapatanong kung kumusta na po ang kalagayan niya. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na okay lang po si Tatay ngayon, no. May pag-aalala sa kanyang isip kasi naalala niya po talaga ang butuhan ngayong eleksyon. Kasi alam niya po na may pandarayang magaganap. Matalino po si Tatay, no, marami po siyang iniisip, lalong-lalo na sa kapakanan ng lahat ng taong bayan. At opo. Opo, tama po kayo, kaibigan. May pag-alala po na iniisip si Tatay Digong. Inaalala niya po talaga ang butuhan ngayong eleksyon kasi alam niya po na may pandarayang magaganap. Yung si Tatay matalino ito, sabi ni kaibigan. Marami po siyang iniisip, lalo na nung kapakanan ng mga Pilipino, mga taong bayan. Alam niya na sobrang dumi ng politiko ngayon. Lalong-lalo na ang mga naglilingkod ngayon ay hakot pera sa kaban. Hakot pera na lang ang alam sa kaban. Mga naglilingkod ngayon na sakin. So, sa kanyang kalusugan naman, no, sabi ni kaibigang Peter, ay mabuti naman po ang kalagayan niya. Opo. Ayan. Mabuti naman, kaibigan, kung ganun, no, para makahinga naman ng maluwag itong mga supporter ni Tatay Digong na kahit ganun ang nangyari sa kanya, yung maraming pagsubok na dumating, ay siya po ay lumalaban pa rin, no. At, so ayan, maghanda-handa tayo sa paglabas ni Tatay Digong dahil maraming magdiriwang, no, sa kanyang paglabas. Salamat po, kaibigan, sa inyong sinabi ngayon, no. At ayan, nakakatuwa naman kasi sinabi ni kaibigang Peter na ang nagpapasaya ngayon kay Tatay ay yung nalaman niya na yung suporta ng tao sa kanya ay walang kapaguran, no. Talagang hindi talaga napapagod ang mga tao na suportahan siya kahit nakakulong siya. Hindi pa rin daw ito makapaniwala sa dami-daming sumusuporta sa kanya na Pilipino. At kapag naiisip niya po ito, ay tumutulo po ang kanyang luha. Itong si Tatay Digong, sabi pala ni kaibigang Peter na opo. So ayan, no, kakatuwa naman. Ito palang si Tatay Digong, isog, pero may pusong mamon ba, maawain talaga, no? Lalong-lalo na sa mga bata. Kahit may mga karamdaman kasi ito, syempre sa edad na niya ito, marami nang iniinda na karamdaman, ay patuloy pa rin siyang lumalaban. At hindi ito madaling, hindi talaga madali ang sitwasyon na kinakaharap ni Tatay Digong ngayon. And kaibigan, meron pong mga katanungan, kaibigan, no? May tanong po tayo. Itong nakakatulong kaya itong pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos, kaibigan? Opo. So, ayan, sabi ni kaibigan na
ang mga tao pa rin, no? Sabi ni kaibigan, ang mga tao pa rin ang magpapasya kung ibubuto pa rin si Amy Marcos ng tao. Kasi marami pa rin ang hindi pabor kay Amy. Sa kabila po ng kanyang paggawa ng tulong, nang hindi pa rin kumbinsido ang tao. Pero sa nakikita ko, kaibigan, no, itong si VP Sara, hindi siya mapaganti sa mga kaaway niya, no? Nakakatuwa pa rin kasi may pagmamahal pa siya sa mga taong bumangga sa kanya. Siguro naman, no, may dahilan si VP Sara. No, kaya hiling na lang natin na sana hindi siya magkamali kung anuman ang maging resulta. Hintayin na lang natin po ito, no? Opo, kaibigan. Opo, kaibigan. Tama po yung mga sinabi mo, kaibigang Peter. Hintayin na lang natin kung ano bang resulta, no, sa pag-endorso talaga ni VP Sara, dahil kahit endorse pa niya si Amy Marcos, ay yung mga tao pa rin kasi ang may hawak kung ibuboto ba siya o hindi. So, ayan. Sa ngayon, no, sabi ni kaibigan, hayaan na lang po natin, no, na si VP Sara kung i-endorse niya si Amy, dahil wala naman pong pilitan pagdating sa botohan. Kaya vote wisely po tayong lahat, mag-ingat po tayo, no. Tama na yung mga korupsyon, no. Sana matuldukan na yung mga totoong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, kasi kawawa po tayong mga Pilipino, apektado po, lalong-lalo na po yung mahihirap. So maraming salamat. Mag-update po tayo ngayon, maya ha. Babalik kami. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, nagbabalik po tayo. Pasensya na po, hindi kami naka-update kasi po meron po kaming may pahinga din po tayong ginagawa, no, ng Holy Week. So yan, shoutout pala, no, kay Mama Susan, sa inyong lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. So ayan, nagbabalik tayo sa update ng ating mga kaibigan, no, kasi marami tayong itatanong, no. So ayan, kasi talagang panahon natin ngayon, lalong-lalo na yung eleksyon na paparating, maraming nagtatanong. Kasi marami na pong nangyayari ngayon, no, na mga kaguluhan ba. So isipin ninyo, malapit na po ang halalan. Pero, no, pero marami na din pong may gustong manipulahin ang pagboto ng mga tao ngayong eleksyon, at may babala ang ating kaibigan, at pakinggan po natin siya, dahil marami po siyang sasabihin sa atin. Panoorin niyo po ang video na to muna hanggang dulo. Ayan, kaibigang Peter, kumusta ka na po? Peter po ay na okay lang po daw, at sinabi po ni Peter sa atin, no, na siya po ay nangungumusta sa inyo. Kumusta din po daw kayo, at maraming salamat dahil patuloy kayo na nag-aabang sa mga video at mga babala niya, no. So kaibigang Peter, no, malapit na po ang halalan. Meron pong nagpapatanong, kaibigan, kung magiging peaceful ba ang botohan ngayong halalan, kaibigan. Kasi marami pong mga kaguluhan ngayon, kaibigan, at itatanong ko po, no, kung posible ba na manalo yung kaalyado ng mga Duterte, kaibigan. Opo. Opo, kaibigan. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter, no, na may isang taong nagbayad po siya sa Comelec para po siguraduhin ang panalo niya ngayong eleksyon.
No, ang kapal naman ang mukha ng taong ito. Parang hindi siya lumalaban ng patas. So, hindi sabi ni kaibigan Peter, hindi talaga yan mawawala ngayong eleksyon. May mga tao talaga na kumikilos na ngayon, lalong-lalo na napapalapit na po ang halalan ngayong May 12 po, no? At pinaalam po ni Peter, no, na nakakalungkot dahil may mga away, no? May mga away ng matagal. Kasi itong mga politikong ito, mabibigatin ito eh. Kaso, sa tagal nilang na pagkakaibigan, sabi ni kaibigang Peter, ay nagkakagulo-gulo po sila, no? So, sabi ni kaibigan, maghanda-handa na tayo kasi ngayong eleksyon, meron talagang kaguluhan na mangyayari. Nakakalungkot dahil ito ay matalik na magkaibigan. May mga ilan talaga no, ng mga sakim, no, gustong-gusto na sila talaga ang mananalo. Lalabas ang mga totoong kulay nila. So yun kaibigan, tungkol naman po kay BBM kasi meron pong nagsasabi kung kumusta na po yung kalagayan niya ngayon. Kaibigan, bakit nagpapatuloy siyang nananahimik ngayon sa kabila ng mga balita na meron siyang karamdaman. Opo. So ayan, totoo talaga po no, na meron po talagang dinaramdam, no, may pinagdadaanan po si BBM ngayon, no, at meron po siyang seryosong sakit at posible na mauwi po ito sa kanyang pamamahinga. So, wala, sabi ni kaibigang Peter, wala daw mangyayari sa pera, sa kanyang marami siyang pera, pero hindi kayang gamutin ang kanyang sakit ngayon. No, useless lang pala, no, kahit marami tayong pera, pero kapag maningil na ang taas, no, ay wala ka talagang magagawa. Wala kang magagawa na dugtungan ang buhay mo. Kaya habang nabubuhay tayo, wag na tayong maging sakim sa kapwa. No, kasi ang buhay natin ay iisa lang. At wala na pong second chance pa, no? So, ayan. So, ayan, no, sabi ni kaibigan na meron talaga nagbayad, no? Para siguruduhin na manalo siya sa Comelec. Pero kahit ano pong gawin nila, no? Kahit siguro ano pa ang manipula nila, gagawin nila, ay di na po magbabago ang desisyon ng Pilipino. Dahil kailanman, no, ay hindi nila ibubuto yung mga sakim. At kilala nila, no, kung sino talaga ang nararapat sa posisyon. So, sabi ni kaibigang Peter, no, na maraming may mga nagmamakaawa ngayon, yung mga matigas sa Malacanang na nag-aastig-astigan ngayon ay nanghihingi na daw sila ng boto sa taong bayan. So, ito pa lang ngayong halalan, ang mga Pilipino talaga ang powerful, no? Dahil nasa kamay natin ang pagboto natin sa kung sinong gusto nating ilagay sa pwesto. So ayan, maraming salamat po kaibigan, no. May naliwanagan kami ngayon dahil sa mga sinabi mo kaibigan na talagang hindi talaga magwawagi yung mga sakim kaibigan. So kasi itong si BP Sara, no, si Vice President BP Sara, wala na talaga itong pakialam sa impeachment, no. Kasi sabi ni kaibigan Peter na ang concern talaga dito ni BP Sara na nabali na ang kanyang intensyon, lalong-lalo na sa ginawa sa nila kay Tatay Digong na pagkidnap, no. Gusto ni BP Sara talaga na makalaya ang kanyang tatay. Wala siyang pakialam kasi alam na ni BP Sara, no, na ang tao na
ang mismo ang maglalagay sa pwesto niya kung siya man ay nararapat. So hindi naman po ito naging tahimik dahil alam naman natin na yung mga taong Pilipino ngayon ang nagsisigawan talaga nila, sinisigaw nila ay VP Sara talaga. So hindi na matatanong dyan kung kanino ba ang pinakamaraming simpatiya, no? Si BBM ba o si VP Sara? Maraming salamat sa mga sinabi mo, kaibigan, ngayon. So, ayan, sabi ni kaibigang Peter, no, na mag-iingat tayong lahat dahil lalong-lalo na po ngayon, no, na nagkalat pa rin yung mga itim na mahika, lalong-lalo na sa panahon ngayon na marami pong dumadayo, no, ng mga mangkukulam at marami pong mga gustong kulamin itong mga mangkukulam na to, no. At pinipilit nila ni Peter na mabangga ang mga mangkukulam dahil talagang hindi ito makakatulong, no, kung napakahirap pa ng buhay tapos mayroon pang mangkukulam. Dapat banggain ang mga to dahil hindi po sila titigil hanggat hindi po tayo nalalagutan ng hininga. So totoo po na talagang desidido sila sa buhay ng kanilang gustong kulawin. Kung mag-ingat kayo, ha, tandaan ninyo ang mga tips ng ating mga kaibigan dito dahil dinidipinsahan po nila tayo dito. At wag po tayong makalimot magdasal ng taimtim. Magbigay po tayo ng oras at taimtim na dasal. May pinapaabot po ating kaibigan, no? Pag-ingat pa rin tayo, lalong-lalo na po sa the big one. So target pa rin dito ang Luzon, Mindanao, ayan, lahat. Hindi na talaga tayo magkumpiyansa ngayon. Yung unang-una nating gawin, magdasal tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, pagtulungan nating magdasal, no, sa darating na kalamidad. Haharapin natin ito, no, nagsama-sama. At huwag na tayong matakot dahil meron tayong tagapagligtas. Ayan, maraming salamat po, kaibigang Peter. Yun sinabi ni kaibigan, no, na may pinaabot din siya, no, na may isa pong mamamalam, no, nasa politika po. At yan, abangan na lang natin po sa balita dahil ito namang pagkawala niya, hindi naman po, ano ba ito, kaibigan, mawawala po ba siya dahil papatayin siya o may tangka po sa kanyang buhay, o ano po ang klaseng pagkamatay, kaibigan? Ako, nakakalungkot naman, kaibigan. Ayan, sabi ni Peter na mamamatay po siya dahil may sakit po talaga siya. Ginagawa naman lahat ng kanyang doktor daw ngayon, sabi ni kaibigan, dahil itong taong ito ay makapangyarihan, no. Naghahanga din ito na maglingkod sa kataas-taasan na pwesto, kaso hindi siya pinalad, no? Pero gustong-gusto siyang tumakbo talaga. At kaalyado po ito sa kabila, sabi ni kaibigang Peter, eh. So ayun, nakikita po, madalas po natin siyang makita sa TV at na-interview na din po ito sa Malacanang, no. Ayaw lang namin sabihin, no, pa-eksplitohin na natin ating kaibigan nila, yun po niyang magtukoy talaga kung sino, at mababalitaan na lang po natin talaga ito, no, na ang kanyang pagpanaw, mababalitaan naman natin. So ayan, salamat po, kaibigan, no, sa inyong sinabi ngayon na isang paalala po at babala po, no, at may nakuha po kaming kaalaman, lalong-lalo na po sa pagsabi ninyo sa amin na paghahanda. Gagawin po namin iyan, kaibigan. So mag-ingat kayo, sabi ni Peter talaga sa akin, usap kasi kami,
Yan, marami pa rin mga krimen, no? Maraming krimen na mangyayari, lalo-lalo na kaguluhan ngayong halalan. Mag-ingat tayo dahil may mga sabi ni kaibigan na meron pong mga grupong tao na lalabas na yung halalan upang gipitin ang mga tao, no? At takutin ang mga tao. Yun yung paraan ng mga sakim para walang choice ang taong bayan kundi bumuto sa kanila. So ayan, magdasal lang po tayo na maging tahimik ngayong darating na eleksyon at walang gulo na mangyayari dahil sinabi ni kaibigan na maraming kaguluhan talaga, daghan jud kaguluhan nga mahitabo karon, lalong-lalo na napapalapit ang halalan. So, hindi sila magtatagumpay, no? Hindi sila magtatagumpay at mananalo pa rin ang pinili ng taong bayan. So, ayan, salamat kaibigan. Naku, ako po'y nalungkot, lalong-lalo na po sa pinaalam niyo po ngayon na meron pong mamamaalam. Kakalungkot kaibigan, pero hindi naman talaga natin hawak ang ating buhay, no? Ang Panginoon lang po ang may hawak sa buhay natin. Siya lang po ang nakakaalam, no? Wala po talagang silbi ang pera kahit marami tayong pera, pero hindi po talaga maiiwasan ang kamatayan dahil lahat ng tao ay dadaan po dyan. So ayan, hanggang dito na lang po muna at marami pa po sasabihin si Peter, no? Magbabalik po kami mamaya. Mag-ingat po kayo at mag-abang po kayo sa bawat video natin dahil may ipapaalam po si Peter, no, sa atin na kahit po ako ay na-shock din, no, sa sinabi ni Peter, pero mamaya po ipapaalam po namin ang kanilang ipapaabot para sa ating lahat. So ayan, salamat po, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat.